So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kapatid. Ito na, umandar na naman mga kababayan yung pagiging Barbie ni Baste. Mayor Baste Sebastian Duterte mga kapatid. Umuurong na po yata ang bayag nito ngayon. Dahil tudo palusot na po siya mga kababayan doon po sa kanyang binitawang banta mga kapatid, no, laban kay Pangulong Marcos. Puro kasi pasikat eh. Ngayon, 'di ba? Dahil kinukonsidera na kayo na banta sa buhay ng presidente, palusot ka na. At hindi lang 'yan mga kababayan ha. Dahil po doon mga kapatid, no, sa nasabing viral video ni Baste na kung saan na-booking po siya na puro lang happy-happy sa bar yung ngayong ginawa, no, habang nalulunod yung mga kababayan niya sa Davao. Biruin nyo, hanggang lieg or may mga nagsabi pa nga, lagpas tao yung baha eh. No? Matapos po mag-viral yung video niyang yun mga kababayan, ngayon po mga kapatid, ginagamit na naman niyang kasangkapan, no, itong pangalan ng ating mahal na Pangulo. Para pagtakpan mga kababayan itong kanyang kapabayaan, no, bilang alkalde sa siyudad ng Davao. Ibang klase talaga, no, itong Baste Duterte na ito mga kapatid. Habang nalulunod yung kanyang mga kababayan sa Davao, nako siya mga kababayan, nagpapakasabog, no, sa loob po ng isang bar. I think sa ibang bansa pa yata yun. Ibang klase. Tulalang-tulala siya dun sa video niya eh. Anyway guys, no, ito po yung pag-uusapan natin ngayon sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And pasensya na rin po kayo pala kung medyo mahina yung aking boses dahil sa likuran ko po mga kababayan ay natutulog na rin po, no, yung aking asawa dahil may trabaho pa po siya bukas. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita po galing sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Pinilipit lang umano ng mga kritiko ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kahulugan ng mga salitang kailangan niya ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinilipit? Seryoso ka ba dyan, Baste? Paanong pinilipit yung sinabi mong yun na isa lang ang kailangan nyo? No. At yun ay ang ulo ni Pangulong Marcos. No, yung sinabi mong linyang yun, Baste, no, yun po ay seryosong pagbabanta sa presidente. Paano mo nasasabi ngayon na pinilipit lang? Pagbabanta yun, Baste. Sa panahon nga ng ama nyo, di ba? Nagbiro lang naman yung teacher. Na magbibigay siya ng 50 million sa makakagurgur kay FPRRD. Anong ginawa niyo, 'di ba? Pinakulong niyo. Dahil banta 'yon, no, sa iyong ama. Tapos ngayon, no, na kayo na yung nasa hot seat, no? Kayo na yung nasa hot seat ngayon dahil diyan sa mga ginagawa niyo or mga pinagsasabi niyong pagbabanta sa presidente, sasabihin nyo na pinupolitika lang kayo? Seryoso ka ba, Baste? Ganon na ba kababa ang tingin nyo, no, sa mga Pilipino? Na para bang pinapalabas nyo na mahihina yung kukote namin at hindi namin naiintindihan yung ibig mong sabihin noong sabihin mong isa lang ang gusto nyo. Yun ay ang ulo ng presidente. O baka naman, Mayor Baste, sabog ka pa niyan. Or baka sabog ka nung sabihin mo yan. Kaya ngayon, no, medyo kinakabahan ka. Dahil
paniguradong may kalalagyan ka kasi. Hindi kayo pinupolitika, no? Ang pinagbabasihan natin dito is yung sinabi nyo mismo. Masyado ka kasing pasikat eh. Kasi sa pagkakaalam ko mga kapatid, nung time na sinabi ni Basti yan, yun yung time mga kababayan na inanunsyo na siya po ang bagong presidente ng PDP laban. So ito namang si Kupal, no, nagpapasikat. Hindi man lang pinag-isipan yung mga bagay-bagay mga kapatid bago siya nagsalita doon sa mikropono. Tuwang-tuwa pa nga kayo nun, di ba? Tuwang-tuwa yung mga supporters nyo noong marinig nila yung mga sinabi mong yan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, pinopolitika kayo? Seriously? Okay ka lang, Mayor. Tuloy. Ang kahulugan ng mga salitang kailangan niya ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasabing pahayag ay Kayo mga kabatid, ano bang pagkakaintindi nyo doon sa sinabi ni Basti na isa lang naman ang kailangan namin? No? Yun ay ang ulo ni President Marcos. Kayo mga kababayan, sa sarili nyong pagkaintindi, anong ibig sabihin ni Basti doon? Di ba? Napakaklaro mga kabatid na meron silang intensyon sa presidente. Tapos sasabihin nila ngayon, no, mini-misinterpret sila, pinopolitika daw sila. Hindi ba nga mga kababayan? Diyan sila nakilala sa trademark nila na basta-basta na lang gumugurgor ng tao. Trademark na nila yung pagiging kriminal eh. Di ba? Kahit sino naman siguro mga kabatid, no? Kapag nagbigay ng salita sa iyo ang isang taong kilala sa trademark ng pagiging kriminal, talagang maaano ka, mababahala ka. Ngayon mali ba mga kabatid, no? Naimbestigahan siya. Di ba? Akala kasi ni Basti mga kababayan, no? Laro-laro lang tong ginagawa niya ngayon. Palibhasa kasi mga kabatid, no? Wala naman talagang alam, no? Itong si Basti sa tinatawag na leadership. Kasi nga yung pagiging mayor niya ngayon sa Davao mga kababayan, sa pilitan lang naman po yung inata sa kanya ng kanyang ama at ang kanyang kapatid. Dahil wala na silang pwedeng iupo dyan eh. Di ba? Ayaw nilang mapalitan sila dyan sa Davao, kaya sa ayaw at sa gusto ni Basti, kailangan niyang umupo bilang mayor. Ano bang alam ni Basti sa tinatawag na public service mga kabatid? Hindi ba wala? Dati nga nung presidente si Pangulong Duterte saan ba si Basti? Gala dito, gala doon. Inom dito, inom doon. Babae dito, babae doon. Nagtataka nga ako bakit biglang naging bakla to si Basti samantalang dati mga kababayan mga babae naman yung kasama nito. Di ba? Hindi lang natin alam. Baka kunwari, front lang yung mga babae. Tapos, ang totoo pala mga kabatid, meron pala siyang katsuk-tsakang lalaki. Di ba? Malay natin. Kasi yung mga nakikita natin before is sila Ellen Adarna, no? Tapos yung sino-sino pa yung mga babae. Pero malay natin, behind sa camera mga kabatid, piston pala ang hinihimas ni Basti. Ay nako, anyway tuloy natin ito mga kababayan. salitang kailangan niya ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasabing pahayag ay inilatag bilang ebidensya sa reklamong grave threats laban kay VP Sara. Ay, naman talaga yun Alam niyo mga kabatid, hindi naman talaga dapat maging parte si Basti, no, doon sa impeachment ni Sara. Kanya nga lang, no, kaya pinakita yung video niya
para i-justify mga kababayan, no, ng prosecution na yung pamilya nila mga kapatid ay merong ganitong klaseng pag-uugali. Na kung saan mga kababayan mahilig silang magbanta. Alam niya may pagka-criminal instinct kasi sila eh. Yun yung kaya dinala yung video niya sa Senado sa impeachment court, no? Kaya pinalabas yan doon para ipakita sa publiko mga kapatid na silang magkakapatid mismo, no, ay pare-pareho kung mag-isip laban sa presidente. 'Di ba? And anong mali doon? Kayo din naman ang nagsabi niyan. 'Di ba? Noong sinabi nyo yan sa harap ng inyong mga taga-suporta, hindi din naman kayo nag-isip, di ba? Hindi nga kayo nagdahan-dahan na baka bumalik sa atin to. O ngayon, nagiging defensive kayo. Dahil alam nyo na pwede kayong managot sa mga binitawan yung salita. Diba? Umuurong ngayon ang bayag ni Baste, mga kapatid. Dahil alam niya na may posibilidad na isunod siya sa iba pa nilang mga kaalyado. Ebidensya yun eh. No, yung video na pinakalat ng inyong mga taga-suporta at proud na proud pa nga yung mga supporters niyo sa sinabi mong yun eh. Ebidensya yun, Baste eh. Ano magagawa natin? Di ba? Pinalive nyo pa nga yun. Nung sinabi mo yung mga bagay na yon. O ngayon, na oras na ng singilan, magdadahilan ka, magpapalusot ka. Na pinupolitika kayo. Mini-misinterpret kayo. Ibang klase ka rin talaga. Baste Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? Sabi ni Baste, meron ba talaga tayong kalayaan ngayon sa administrasyong ito? Diba? Ang lakas ng loob magtanong ng ganyan, kung ako yung nandyan, sasabihin ko, yes, Mayor. No, malayang-malaya kayo. No, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Alam nyo kung wala pang kalayaan, mga kababayan, hindi na sila nakakapagsalita dyan. Hindi na dapat nakatayo si Basti dyan, mga kapatid, kung wala talagang kalayaan under Marcos administration. Putya, mga kababayan, tingnan nyo naman, rally dito, rally doon, riot dito, riot doon. Diba? Banta dito, banta doon. Sa tingin nyo, magagawa nyo yan kung walang kalayaan sa ilalim ng Marcos administration? Hindi na nga lang kayo pinapansin ng presidente. Kasi nga ayaw bumaba ng presidente sa level ninyo. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. No? Mag-insinuate ng ganyan na parang pinapalabas mo ngayon dyan sa tanong mo na ginigipit, no, ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sobrang kalayaan ang ibinigay sa inyo ng presidente. Malaya kayong nakakapagbitaw ng mga masasakit na salita laban sa kanya. Malaya kayong siraan siya. Malaya kayong pagbantaan siya. Ibig sabihin lang yan, Baste, dahil nakakapagbitaw kayo ng mga ganyang mga bagay laban sa presidente. Ibig sabihin yan, hindi sinasakal ng presidente ang kalayaan ng bansang ito. Diba? Tapos ngayon, drama-drama ka dyan. Galit-galitan ka dyan. Bakit ka mo, mga kapatid? Ganyan yung mga tirada ni Baste? Simple lang, no?
sinusuka na kasi siya ngayon ng mga taga Davao. Nagrereklamo na kasi mga kababayan ang mga taga Davao ngayon. Kasi nga mga kabatid, patak pa lang ng ulan, hanggang leeg na po yung baha. Biruin nyo yan. Wala pang bagyo daw niyan mga kababayan ha. Pero hanggang leeg na ang baha. Galit-galitan si Kupal. Kasi nga mga kababayan na booking na habang nalulunod sa tubig baha yung mga taga Davao mga kababayan, si Dudong Baste or si Inday Baste nandoon sa club. At sabog na sabog. At siguro naghahanap to ng lalaki doon. Kasi pag pinanood niyo yung video niya, parang nakaganon lang siya. Parang ang lungkot ng buhay niya. Tulalang tulala. Siguro nalulungkot mga kabatid dahil siguro walang nahanap na lalaki doon. Di ba? Tapos ngayon, ginagamit yung sangkalan ang presidente, no? Para pagtakpan yung kapalpakan mo. Okay ka lang ba dyan, Mayor? Mali mo yan eh. Di ba? Mali mo yan eh. Mayor ka na, puro ka pa rin party-party. Wala ka man lang sa tinatawag na good public servant. Good public service. Wala kang ganon, Baste eh. Di ba? Ang alam mo lang, no, magparty-party, maghanap ng lalaki. Ay, eto mga kabatid, yung aligasyon natin sa kanya sa pagiging sa pagiging paminta niya, hindi po galing sa atin yan. Galing yan mismo sa kanyang ama. Naalala niyo yung binasa ni Madriaga? 'Di ba? Si Tatay Digong niyo mismo ang nagsabi na yung si Baste dalaging ding. Diba? Sinusundan lang natin yung sinasabi ni Tatay Digong. Diba? Gagawa sila ng kapalpakan nila mga kabatid. Tapos, gagamitin nila ang presidente, ang pangalan ni PBBM, no, para ilihis ang taong bayan, no, sa issue ng kapalpakan nila. Saan ka nakakita ng ganyan, mga kababayan? Typical, no, na trapo na klaseng politiko. Ikaw yung naging pabaya sa lugar nyo, sa syudad nyo, tapos ngayon, no, ang presidente ang dinidiin mo. Okay ka lang, Mayor? Tuloy. Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? Iyan ang tanong na binato ni Davao City Mayor Baste Duterte habang tinilakay ang anilay kalagayan ng demokrasya, katarungan at pananagutan sa bansa sa kanyang talumpati sa PDP Laban National Assembly. Kasunod nito, nagbitiw rin ang alkalde ng mga tirada laban sa administrasyon. The President can threaten anyone. The President can threaten anyone? Sige nga, pakilatag nga. Kahit isang video lang, no, ng presidente na tinitreten kayo. Or may tinakot ang presidente na kahit sinong mga individual dyan. Magbigay nga kayo ng isang video. Paano yun nasasabing tinitreten kayo? Diba? Alam niyo mga kapatid, no, kahit magbigay pa ako ng 10,000, no, sa makakapagbigay sa akin ng isang video lang mga kababayan ni PBBM na nagbanta si Pangulong Marcos, no, sa kahit sinong mga individual dyan.
Bibigyan ko mga kapatid ng 10,000. I-Gcash ko kaagad. Kapag may binigay kayo, no, na video ni Pangulong Marcos na nagbanta. Di ba? Biruin nyo yan. Kasi ako mga kababayan, sa buong taon na nanunungkulan si Pangulong Marcos bilang presidente, never kong narinig ang presidente talaga mga kapatid na nagbitaw ng mga remarks na tulad nitong mga binibitawang pananalita nitong pamilya Duterte. Wala talaga akong narinig eh. No? Tapos sasabihin niya ngayon mga kababayan, the president can threaten anyone. May pinagbantaan na ba ang presidente? O ang presidente, no, ang sandamakmak na may natanggap na banta. Kayo ang nagtitreten sa presidente, hindi kayo ang tinitreten ng presidente. Fake news ka rin basti, no? Tinay ko po. Sa administrasyon. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador. Tingnan nyo, walang natitira. Walang natitira saan? Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador. No, isa nating senador. Kinulong nila. Isa nating senador, kinulong nila. Kita niyo kung paano siya mang-gaslight. No? Ang sinasabi lang niya, isa nating senador, kinulong nila. Yun lang ang kinote niya mga kapatid. Pero hindi niya kinote, bakit nga ba kinulong? Yun eh. Diba? Nandun na tayo sa pinakulong, no, ng mga otoridad yung isa niyong kasamahang senador. Pero ang tanong basti, bakit nga ba nakulong? Nakulong ba yon? Pinakulong ba yon kahit wala namang binayolate na batas? Or kahit wala naman siyang nagawang krimen? O kaya siya nakulong dahil may mga paglabag siya? Diba? Kinulong yon kasi sinasabi niya dito mga kababayan si Marcoleta eh. No? Kinulong si Marcoleta dahil meron siyang nilabag na batas. Hindi yon kinulong dahil napagtripan lang siya dahil ginigipit siya ng presidente. Wala ngang pakialam si Pangulong Marcos dun eh. Kita niyo kung paano sila mang-gaslight mga kapatid. Gagawa sila ng panibagong naratibo, no? Kumbaga nililihis nila yung katotohanan, no? At gumagawa sila ng panibagong naratibo para magalit ang taong bayan sa presidente. Kung ako yung nandyan, no? Tatayo talaga ako. Teka lang, Mayor. Bakit po pala pinakulong? Anong rason? Malamang mga kapatid, kung meron lang malakas ang loob tapos tumayo dyan, tapos ganun ang naging tanong sa kanya, pahiya to. Pahiya to mga kapatid. Yung pagkakulong kasi ni Marcoleta, hindi yun dahil pinagtripan lang siya ng gobyerno. Tumanggap siya mga kapatid, no, ng milyon-milyong pera bilang utang na loob, no, habang siya po ay nanunungkulan bilang congressman. Mali ba na kasuhan siya dahil sa ginawa niyang yun? Si Panelo nga, di ba mga kababayan? Pinaliwanag ni Panelo yan. At sinabi ni Panelo, tama yung pagkakulong kay Marcoleta. Tapos ikaw ngayon, no? Pinapalabas mo dyan na pinag-initan si Marcoleta.
ni PBBM kaya pinakulong. Oh. Yun yung ini-insinuate niya dito mga kapatid eh. Kaya hindi niya binabanggit ang rason ng pagkakulong ni Caro Dante Marcoleta. Ganon sila mang-gaslight mga kababayan. No, isa nating senador, kinulong nila. Our guest Kinulong nila. Biruin mo yan, ano? Kinulong nila. Quote unquote mga kapatid. Oh. Walang kinalaman ang presidente sa pagkakulong kay Marcoleta. Oh. Well, ano magagawa din natin mga kapatid? Ito nga si Baste, no? Kung ano lang yung chinichismis sa kanya siguro ng mga kasamahan niya, yun lang din yung sinasabi niya. Tsaka, itong mga sinasabi niyang ito, mga kababayan, recycle naman to eh. Ito din yung sinasabi nung rally ng INC. Nirecycle lang din niya mga kapatid para lang masabing may nasasabi siya. Pero kung napanood nyo yung live natin, no, na kung saan kinontent natin ito dahil bangag na bangag siya doon sa dahig. Oh, napahiya na siya doon, di ba? Kasi nga mga kapatid, doon tinanong siya about Marcoleta, sabi niya, hindi ko alam yan. Oh, tapos ngayon, no? Bigla siyang may mga ganitong linya, pinakulong nila. Inay ko. isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Sa narrative ni Baste, mga kapatid, na pinapakalat, kaya daw pinakulong si Marcoleta dahil gustong buksan ni Marcoleta, no, ang Blue Ribbon Committee at talakayin ang flood control. Saan ka nakakita ng ganyan mga kababayan? Di ba? Tahasang panlilin lang mga kapatid ang sinasabi ni Baste. Oh, kawawa talaga, no? Yung mga taga-suporta nitong pamilyang ito. Harap-harapan silang pinapakain ng fake news mga kapatid ni Baste. Walang kinalaman ang issue ng flood control, no? Walang kinalaman ang Blue Ribbon, 'di ba? Sa pagkakulong ni Marcoleta. Kahit pumunta pa kayo ng Sandigan Bayan, no? Oh. Tignan nyo kung anong rason sa pagkakulong ni Marcoleta. 'Di ba? Aayon sana ako dito sa lintik na 'to eh. Kung walang sapat na dahilan para ikulong si Marcoleta, kanya nga lang wala eh. 'Di ba? Kitang-kita natin mga kapatid, no? Kung paano nila mini-mislead yung kanilang mga taga-suporta para mas lalong magalit sa gobyerno. Flood control. Inay ko po. Oh, di bale Baste, huwag kang mag-alala. Dahil nitong papasok na linggo na ito, babalik na rin naman, no, ang investigasyon sa flood control. Kaya nga itong si Boying, no, is waving na kay Alan. Huwag kang mag-alala Baste, flood control baka mo o antayin mo. Diba? Dahil ang daming pasabog ni Senator Ping Lacson. Mag-isip ka na rin ng susunod mong ipapalusot, ha? Mag-isip ka na rin Baste dahil panigurado, ito na talaga yung panahon na bibingo na itong si Cayetano. Oh. Diba mga kababayan, ang kasamaan kasi mga kapatid may hangganan yan eh. At kahit kailan, ang kasamaan mga kababayan ay hindi po yan nananalo laban sa kabutihan. Oh.
Sinasabi ko sa inyo, masusunog na naman kayo sa ganyang mga naratibo nyo. Just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Samantala, kaugnay Just because he wants to open the flood control of the Blue Ribbon Committee daw. Unang-una, baste wala nang say sa Blue Ribbon si Marcoleta. Kahit nung si Cayetano ang naging kahit nung si Cayetano ang naging House Speaker, Senate President, no? Hindi siya yung naging chairman ng Blue Ribbon. Si Pia Cayetano. Oh. 'Di ba? So, diyan pa lang wala nang kumbaga debunk na yung claims mo na yan. Wala nang kinalaman si Marcoleta sa Blue Ribbon. At hindi siya, no, ang chairman ng Blue Ribbon, kaya wala kang karapatang sabihin yan. Well, ano nga ba ang alam mo? 'Di ba? Because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Samantala, kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara, matatanda ang lumutang sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ang video clip ni Mayor Baste mula sa Rage Coalition Rally kung saan binanggit niya ang mga linyang. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ano ibig sabihin ni Basti dyan, mga kapatid? Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Ang ibig bang sabihin ni Basti dyan, mga kababayan, gusto niyang halikan si PBBM? Ang ibig bang sabihin ni Basti dyan, mga kapatid, mahal na mahal nila si PBBM? Yan ba ang ibig sabihin ng mga sinabing niyan ni Baste, mga kababayan? Di ba? Kasi ang claim ni Baste, mga kapatid, minimisinterpret daw sila or minimisinterpret daw siya, minimisquote daw siya. No? Pinopolitika daw siya, mga kababayan. Diyos ko po, Baste. Pagmamahal ba ang ibig sabihin ng sinabi mong isa lang ang kailangan nyo? Ang ulo ni PBBM? Pagmamahal ba ang ibig mong sabihin nun, Baste? Di ba, mga kapatid? Ang lakas ng loob niya na magbitaw ng ganitong mga statement, ngayon, mga kababayan, ayaw niyang panindigan. Umuurong yung bayag niya. At kung ano-ano ng mga palusot ng mga pinagsasabi niya. Di wow. Mga DDS, eto na. No. Ang anak ni Tatay Digong nyo. Kala ko ba Duterte matapang? Alam nyo, in fairness, mga kapatid, in fairness po talaga sa kanilang ama, no? Talagang naniniwala na ako, mga kababayan, sa sinasabi ni Tatay Digong, mga kapatid, na binaba ito. Tingnan niyo si former President Duterte, mga kapatid, no? Magmula noon hanggang noong nakulong siya, yung kayabangan niya, dinala niya talaga, mga kapatid. In fairness kay former President Duterte, never nating narinig si Tatay Digong, mga kababayan, na kinain niya yung kanyang mga kayabangan noon sa social media. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang paninindigan ni former President Duterte, mga kapatid, sa kanyang mga sinabi noon. Pero itong kanyang anak na si Inday Baste, natataranta na, mga kapatid. Natataranta na. Bumahag yung buntot. Ayaw na niyang panindigan yung kanyang mga sinabi dito sa kanilang Rage Coalition. May pa-rage pa kayo, ha? Tapos magpapakabading ka lang din naman pala. Inay ko po. Di ba? Dapat, Baste, nasabi. Walang bawian. Touch move.
Wala na kung anong palusot. Sinabi mo yan, panindigan mo yan. Anong tawag kay Baste? Bading. Talay. Mga linyang. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Ihinarap ito ng prosekusyon bilang ebidensya laban sa alegasyong grave threat sa pangalawang Pangulo. Pero ayon sa alkalde, spliced ang video at Splice! Splice. Splice daw ang video. Alam niyo kung saan ko to napanood, itong video na ito, no? Ni Baste, mga kabatid. Nung sabihin niya yung mga linyang yon sa mismong page, no? Nitong ni Mayor Respicio. Doon ko napanood yan. Sasabihin mong splice ang video? Kasi kung tutuusin mga kababayan, si Respicio ang nagpakalat nitong remarks na ito mga kabatid ni Baste. Di ba? Si Respicio ang nagpakalat nun mga kababayan. Pinost ni Respicio, no? Yung video ni Baste na kung saan mahaba yun eh. Kung tutuusin mahaba yun eh. Kaya imposibleng in-splice. Kasi yung buong context ng bago bitawan ni Baste yung mga pananalitang yan, yung buong context ng speech ni Baste, no? Yun yung pinost ni Respicio. So how come na in-splice ang video? Yung context nga ng speech mo yung pinost niya doon eh. Tapos sa bandang dulo, sinabi mo yung mga katagang yan. Matapang ko, no? Sa Bisaya pa mga kabatid, ano? Lami, adapalo ng naon ng Baste, ay. Adapalo na magwala to, o ba? Ko? Kunuhay isog. Pisot man di ay. Well, mga kababayan, mismong ama nga niya, yun ang sabi. Yan si Baste, puti naglisik. Si Baste, puti nag-itlog. Well, eto na. Ito na ang patunay. Sa sinabi ni Tatay Digong, puti yung itlog ni Baste. Walang isang salita. 'Di ba? Walang isang salita, mga kabatid. Kaya masasabi kong napakalayo dito sa kanyang ama. Kung anong kinayabang ni Digong noon, mga kabatid, ganon din, no? Kaduwag itong kanyang anak na si Baste. ang grave threat sa pangalawang Pangulo. Pero ayon sa alkalde, spliced ang video at mula sa mahabang talumpati at hindi na ipakita ang buong mensahe at ang tamang teksto nito. Hindi daw pinakita yung tamang teksto. Ngayon, tatanungin kita, Mayor. Ano po ba ang ibig mong sabihin nung sinabi mong isa lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Presidente Marcos? Ano bang ibig mong sabihin sa salitang yan? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa sambayan ng Pilipinas kung ano ang konteksto, no, nung katagamong yan. 'Di ba? Ikaw nga mismo hindi mo kayang i-justify yan eh. 'Di ba? Nag-resort ka lang sa mini-misinterpret ka, no? Mini-misquote ka. Sa splice yung video. Yan yung mga kwan mo eh. Last resort mo eh. Kasi ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo, no, kung ano ang ibig sabihin ng mga katagamong isa lang ang kailangan nyo. Yun ay ang ulo ni Pangulong Marcos. Diba? Come on, Mr. Duterte, ano? Pa-English ka pa, tapos mahina ka naman pala sa comprehension. Mahina nga ba o talagang naduduwag ka lang? Natatakot ka lang na baka maghimas rehas ka. Nako, si Peryong at Dagol, mga kabatid, nag-aantay na doon.
Talagang, makakatikim ka talaga ng katas, no? Ng Zelda. They always take it out of context. They're the corniest people. Oh. Ay at ang tamang Ano? teksto nito. They always take it out of context. They're the corniest people. Corniest people. Oh. Yun lang yung paliwanag mo doon. O, kita nyo, maging siya, hindi niya kayang ipaliwanag mga kabatid. No? Kung ano yung ibig niyang sabihin doon sa mga sinabi niyang yon, dahil siya mismo kasi guilty. Oh. Tapos papalusot pa. Papatuloy ang impeachment trial sa Miyerkules, July 19 para bigyang daan ang sona ni PBBM sa Lunes habang kontra sona naman sa Martes. Kontrasona. Ay nako. Kontrasona. Alam niyo mga kababayan, kung ako sa inyo, no? Huwag na kayong umattend ng mga rally-rally ng mga yan. Kasi habang uma-attend kayo, especially sa ating mga kababayan mga DDS, habang uma-attend kayo ng rally nila mga kapatid, no? Pinapakita nyo lang na mga uto-uto kayo. Di ba? Puna ng puna sila sa Pangulo, tapos sila mismo mga kababayan, yung mga sarili nilang responsibilidad, yung sariling responsibilidad ni Basti doon sa kanyang mga constituents sa Davao, hindi niya nagagampanan. Yan ba ang klase ng taong dapat yung paniwalaan? Walang isang salita. Ngayon pa nga lang, hindi pa nila nakukuha ang posisyon sa Malacanang uli, mga kapatid. Kitang-kita na natin, silang magkakapatid, walang pakialam, no, sa kanilang mga kababayan sa Davao. Si Pulong nga, di ba? Saan ba si Pulong ngayon? Hindi nga mahagilap, ultimo mga vloggers nila, hindi na makita si Pulong eh. Si Sara, saan si Sara ngayon? Nandun sa London. Namumuliti ka doon, nangangampanya ng maaga doon. Si Basti, saan? Yan, nagbabarhapping. May naging tugon na ba si Basti? Sa sobrang dami ng video na kumakalat ngayon mga kapatid sa social media patungkol dyan sa baha, no, sa tawag nito, dyan sa Davao. May naging tugon na ba si Basti? Wala, di ba? Magising na kayo. Yung 51 billion na ibinigay sa opisina ni Pulong Duterte noon, no, binulsa niya lahat yon. Kaya ngayon, no, kunting ulan pa lang, hanggang liig na kaagad yung baha. Tigil-tigilan nyo na yung, sobra na kayong mga, sobrang kahibangan na talaga yung mga pinapakita nyo. Suporta kayo ng suporta dyan, sa maliit pa nga lang na responsibilidad nila, hindi na nila magawang gampanan buong Pilipinas pa kaya. Di ba? Para sa Agenda Week, Anyway guys, hanggang dito na itong video na to, no? Kung nagustuhan niyo po yung ating talakayan ngayon mga kapatid, huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.